Hello YouTube viewers. So for today's video, I'm gonna share to you my experience sa US visa biometrics ko doon sa Parkal Mall at yung mga travel experience ko doon. So una is nag-prepare muna ako para sa aking corporate or formal na attire. So, ang pinili ko is nag-blazer ako ng black, tapos pants na black, tapos yung sa loob ng blazer is dirty white na sando. So, before kami pumunta doon, nag-google na ako kung saan yung Parkal Mall. So, sa pag-search ko is yung nearest LRT station niya is Redemptorist Asiana Station. Taga Cavite kasi yung mga kapatid ko, tas dito ako nakatira, kaya from Cavite sumakay ako ng bus papuntang PTEX. Ang fare ko doon is, ang bayad ko is 50 pesos. And then doon sa PTEX, sa may third floor, nandun yung LRT station. Sinilip ko kung magkano ang bayad papuntang Redemptorist Asiana Station, and good thing, mura lang siya. 20 pesos lang. Sinama ko kasi ate ko kasi hindi ko masyadong familiar sa lugar. So, sumakay kami ng tren. Pagsakay namin ng tren is habang papalapit na kami dun sa station na yon, nakita ko na yung lugar na Parkal Mall. So, masisilip mo siya habang nakasakay ka ng tren. Yung word talaga na Parkal. Tapos, pagbaba namin sa station na yon, meron doong blind singer na napakaganda ng boses. Tapos, sa may entrance, yun yung kaharap yung simbahan ng Baklaran. Tapos, may tulay doon kasi kung gusto mong tumawid papuntang simbahan, nandun yung tulay. Yung tawag doon, Skyway ba yun? Hindi ako sure. Basta tapos sa exit is, ang katapat nun is yung SNR. So, nagkaroon ako ng hint na, ang lapit lang ng Parkal Mall at SNR sa Google. So, kung lalakarin lang, makakasave pa kami ng pamasahe. Kaso, napakalakas ng ulan. Kaya, lumabas muna kami doon sa exit. Tapos pagdaan namin doon, merong carousel na may nakalagay na mga different areas nung Paranaque. Tapos meron nakalagay Parkal. So, dadaan yun doon. So, sumakay kami doon. Tapos, pinaba kami nung driver sa left side ng Parkal Mall. So, pagbaba namin, confused pa ako kasi yung nasa right side pala, binaba kami. Yung nasa left side, ang daming tao. Sa left side, wala. So, pumunta muna kami sa right side kasi doon kami binaba. Naulan kasi. Nagtanong muna kami sa guard ng CR. Good thing malapit lang naman yung CR. Paglabas namin, tinanong ulit namin kung nasaan ba yung US visa for biometrics. Sabi nung guard, doon sa left side, yung mayroong maraming tao na umuupo sa square na area, tapos may puno sa gitna. So, tumawid kami doon, tapos nag-observe lang ako sa mga tao. Nakita ko sa may side ng entrance na may nakalagay na number. Ay, time pala yun din. Oh yeah, number. Time yun. Ang nakalagay is 10:30. So, na-realize ko, eto yung 10:30 na appointment. Kasi yung appointment ko is 1:30 pa. Though maaga kami, gusto ko kasi maaga para hindi ako mangarag. Para maging familiar ako sa lugar. Tapos makakita ko yung anong kailangan pang gawin before nung biometrics. So, nag-antay ako ng ilang oras. May mga video kami ng ate ko na tumatambay kasi
madaming tao. Lahat ng nandun, yun yung appointment ng biometrics. Lahat ng klaseng visa, yung mga J1, J2, K1, K2, ano pa ba yung mga ibang visa? Yung B1, B2, yung tourist tsaka business visa, yun lahat. Tapos, nung mag-aalauna na, panay silip na ako kasi ilalagay nila doon yung time. So, nung time na 1, umalis na yung mga nakapilang tao doon. Kasi, papatawag na sila paakyat sa 3rd floor. So, nung 1:30 na, pumila na ako. Doon ko nalaman na merong staff ng taga US Visa na magtatanong kung anong pangalan mo dahil i-check nila yung master list kung naka-appointment ba talaga sa oras na yon. So nakita niya andun yung pangalan ko kaya binigyan niya ako ng blue na parang number siya. Number or ticket ba? Blue na yon, tapos may schedule tsaka time. Tapos hiningi niya kung yung DS-160 ko, chinek niya yon. Tapos tinanong din kung may case number. Yung case number na andun yun sa K1 FTP mo, yung may MNL tas number, yun. Tapos passport. Tapos nagdala din ako ng ibang papers kung kailangan kasi ang hirap, pabalik ka pa pag wala. So after nung pag-aantay, nagsabi yung guard na sino yung mga may appointment ng 1:30, pwede na kayong pumunta sa 3rd floor. So yung 3rd floor is nasa left side ang daanan, tas aakyat, may elevator doon paakyat sa 3rd floor. Pagdating mo doon sa 3rd floor, merong guard na mag-check ng papers mo ulit. Tapos merong tawag dyan, yung parang electronic na papasok ka. Dapat wala kang electronic device or kahit anong mga headset, mga cellphone. Kasi pag meron kang cellphone, bababa ka ulit sa 3rd floor, iwan mo yun dun. So kung meron kang mga gamit, mas mabuti nang may kasama ka para iwan mo yung gamit mo. I don't know kung may mga locker ba, kasi nakita ko sa YouTube may locker daw pero may bayad din yun. Tapos yung iba sa mga shop, pwede sigurong iwan yung mga gamit nyo. So after nun, pila lang kami kasi ang dami naming naka-appointment ang 1:30. Merong staff na mag-check ulit ng papel mo, yung mga DS-160, K1 FTP, tapos passport mo, tapos yung ticket na blue. After niyang ma-check, papasok ka sa room dun sa para sa biometrics na merong 3 staff na magtatawag sila kung sinong available sa kanila. Tas kung time mo na, ibibigay mo lang yung papers mo, itatanong kung may case number ka na ba. Especially yung passport mo kasi i-check nila yung passport mo sa DS-160 mo kung pareho ba lahat, pangalan, edad, birth date, address. Kasi kung may isang mali doon kahit spelling, ay ang hirap, ulit ka. Kaya kailangan double check mo talaga. So after nung ma-check na may ticket, hindi siya ticket, parang sticker na ilalagay sa passport mo. Tapos yung sticker na yun is permanent na yun. Yun yung indication na tapos ka na sa nakapag-biometrics ka na. So after nilang malagay yung sticker, tas ma-confirm yung mga info mo, pipila ka ulit kasi may mag-queue sa'yo na available na yung may mga cubicle kasi yun eh. Tas sa cubicle na yun, pag may available na, tatawagin ka ng staff, papupuntahin ka sa cubicle kasi yung cubicle ko is 7. So pumunta ako doon, sinabi nung staff na
basahin mo yung nasa table. Tas, after mong basahin, kasi yung word talaga naalala ko, perjury. So, yung word na yun, dapat magsabi ka ng totoo. Kasi kung hindi, mape-perjury ka. Yun yung nakalagay doon. Para siyang oath na kailangan mo magsabi ng totoo. Lahat ng info mo. Tapos, pinatindig na ako nung staff kasi pipicturean ako. Meron siyang monitor dun sa harap na pareho ng Palawan. Tapos, doon ka lang titingin. Tapos, kailangan nakaayos yung buhok mo. Tapos, yung tenga dapat pakita. Tapos, huwag ka na mag-smile. Formal lang. Tapos, pipicturean ka na niya. Tapos, yung angle din. Kasi, hindi ako marunong sa angle. Kaya, sabi ng kuya, sa left, ganyanin mo. Tapos, ganyan. Hanggang sa okay na. After nun, fingerprints naman. Pinalagyan ng alcohol yung kamay ko para i-disinfect daw. Konti lang ilagay. Kaso, sa kaba ko, nabuhos ko lahat. Parang naghugas ako ng alcohol. Kaya, binigyan ako ng towel ng staff, tissue ng staff. Tapos, pagkatapos niyang, kung magpahid tissue, yung 4 na fingers ko, itong 4, ito yung ididiin mo sa screen. Merong screen doon na ididiin mo to. Diin mo ng talagang isi-stick mo yung 4 na finger mo. Idiin mo lang siya. Tapos, kailangan mong sumunod kasi kung hindi ka susunod, matagal kayong matatapos. Pagkatapos mo diin yan sa right side, left naman. Ito naman. Tapos, diin mo lang din. Tapos, pag okay na, etong 2 thumb sa left and right, pagsamahin mo lang. Tapos, pag na-check na nung staff lahat, magsasabi lang siya, okay na. Meron siyang itatatak na completed sa DS-160 mo, tas parang may sign doon, tsaka date ng biometrics mo. Bibigay sa'yo ulit yung DS-160, tapos sasabihin niya, eto na yung paper mo, gagamitin mo to pag dating mo sa US Embassy, pag may interview ka na. So, yun. After nun, exit ka lang. Tapos, may makikita kang sa right side, may elevator doon. Tapos, sakay ka lang doon, baba ka. Okay na, good na. Yun na yung biometrics. So, I hope na pumasa ako sa next step, which is medical, kasi inuna ko yung biometrics kaysa sa medical. Pwede namang mauna yung medical, basta lang yung medical mo is 2 weeks I think before sa interview, or at least 1 week. Basta gusto ko lang mauna yung biometrics kasi mas madali lang siya. Kasi yung medical, maghahanap ka din ng slot doon eh. Kasi hindi din basta-basta, diretso ka lang. Ito yung date ko. Madami ding nakapila kasi lahat ng mag-a-apply ng US visa dadaan doon. Kaya yun yung mga experience ko, guys. Hope may na-share ako sa inyo. By the way, ito yung pinaka-new talaga. Kasi July this year, 2025 lang ako nag-biometrics. So guys, ito yung DS-160 ko. At ito yung tatatakan ng US visa application sa Parcal Mall. Kapag meron na siyang completed, tapos yung date kung kailan ka nagpa-biometrics, okay na yan, good to go na yan. Yan yung ipapakita mo kapag may interview ka na sa US Embassy.
wifi? Yaha, kung takay ba? Nakapag-post nga ako eh. Saan po yung mag-post? Nag-live tayo eh. Pwede ka mag-live yan. Oo. Nung paglabas namin sa Parcal Mall, di namin na-realize na may wifi pala doon. Doon na namin nalaman yung pag-uwi. Tapos, nung nasa labas na, nag-video lang kami nung lugar kasi nandun kami sa ibang side, binaba nung pagdating namin. Yun pala yung entrance, yung doon kami nag-exit. Tapos, malalakad lang naman siya. Lalakarin mo lang yung side nung, di ba, entrance ng Parcal Mall. Doon sa side na left, tuloy-tuloy mo lang yung paglakad mo. Pag nakita mo na yung Starbucks, yun. Doon sa side na yun, masisilip mo na mayroong yung tren, yung LRT na, yung dadaanan ng tren, masisilip mo yun doon. Tawid ka lang ng 2 beses. Tapos, paglakad mo doon, merong katabi siyang mall. Sa harap ng mall na yun, yun na yung station ng tren. Kaya, malapit lang siya. Pwede mo lang din siyang lakarin. Pero kung gusto mong sumakay ng bus kasi iba yung ruta mo, okay lang din naman. Kasi, ang advantage kasi pag naglalakad ka, makakabisado yung lugar. Tapos, mai-enjoy mo din yung view. Tapos, makaka-video din. So, yun yung ibang ma-share ko habang nagko-commute kami. Saan na ba yung tren? Kala ko ito yung driver sa kuan ba? Ito, sa harap na ito. Tingnan ko kung saan ako naakyat. Bangka. Harap ng tren. Baka din dito. Dito pala yung tawiran. Makikita natin sa ano. Thank you for watching and please like and subscribe.